Plano mong bumili ng real estate property? Dapat i-consider mo to. Hi, I'm Len Hagoba, na may 13 years ng owner ng real estate property. 13 years ago, nung natapos kong maipagawa ang kauna-unahan kong real estate property. At yan nga yung nasa likod. Dahil dyan, sobrang dami ko natutunan. Tulad ng paglalagay dapat ng sagad dyan sa bandang taas ng garahe para lumaki pa yung kwarto. At marami pa akong mailagay na guest. Kaya naman yung mga sumunod ko na naipatayong property, talagang wala akong sinayang na space. Ito naman yung iba ko pang real estate property. Kaya i-share ko na sa'yo ang tips sa pagbili ng real estate property. Number 1, 25% additional cost adjustment. For example, sinabi sa'yo ng contractor mo na ang bahay na to ay nagkakahalaga ng 5 million, mag-add ka ng additional 25%. Bakit? Kasi nga, along the way may magugustuhan kang napakagandang tiles. At syempre, expensive yun. So kung sakto lang yung budget mo, masyashort ka. Sunod, location. Siguraduhin mo na yung bibilhin mong property nasa prime location para hindi ka mahirapan pagdating sa travel time mo. Walang tapo na oras. Sunod, terms of payment. Kung hulugan ang property na binili mo, usisain mong maigi yung lahat ng detalye about terms of payment. Meron kasi dyan after 3 years, may additional payment kang kailangan bayaran. Kaya dapat aware ka dyan. Pinaniniwalaan ko ng real estate property ay isang napakagandang investment dahil every year tumataas yung value nito. At necessity naman talaga ng tao ito. Kaya naman naisip ko i-share sa'yo lahat ng kaalaman ko. Hindi man madaling makapagpatayo ng real estate property, pero dahil sa determinasyon mo, sigurado akong matutupad mo yun. Kung kinaya ko nga in the young age, ikaw pa kaya? Nga pala, follow ka na rin dito sa page ko, Len Hagova Vlog. At itong business ko, yung Len Transient House, yung link nasa comment section sa baba. And yung group na binuo ko, Real Estate Buddies, join ka na rin. See you on my next vlog!